Pinakamababa ay ang Holland. Ay ibig lang pong sabihin, maraming epekto ang global warming at marami pong mamamatay na tao sa iba't ibang epekto ng global warming. Kagaya nga halimbawa ng polusyon, kapatid, ano po. Yung polusyon na nanggaling sa ating mga pinapakawalang CFCs, yung chlorofluorocarbon, galing sa mga refrigerator, galing sa mga air conditioner ng sasakyan, ng mga bahay. Pag nasisira, naaalis yung freon, tumatakas yun. Bawat isang molecule nun, nung CFC, nakakasira ng 100,000 molecule ng ozone. Kaya nga ngayon po, ang ating ozone layer of the atmosphere of the Earth, may butas na po sa may Antarctica. Ibig sabihin, talagang there are those who have practically destroyed the atmosphere, not only the Earth, but the immediate atmosphere of the Earth is being destroyed by some humans. Siguro, meron na rin tayong kasalanan doon, yung pagkakatapon-tapon natin ng mga plastic, sisindihan ng mga plastic, hindi sindi ng sindi ng mga kung ano-ano mga sinisindihan natin, yung mga fossil fuels na yan. Yan po ang nagpaparami ng carbon dioxide sa ating atmosphere. Yan po ang nagpapasira ng ating ozone layer at saka nag-i-introduce ng global warming. Ito pong lahat ng ito, kapatid, ay nakasulat sa Biblia. Pero hindi ang epekto lang ng global warming kagaya ng paniwala ng iba, yung maiinit. Hindi po. Magkakaroon ng extremes. Extremes in temperature. Cold and hot. Magkakaroon po niyan sa buong mundo. At nararanasan na po sa ibang parte ng mundo ngayon yung mga extremes in temperature. Meron ng mga abnormal extremes ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Dito lang po sa kinalalagyan ko ngayon, sinasabi nila rito na hindi naman daw talaga ganito rito na dapat daw pagpasok ng November, summer na rito. Ang sinasabi ng mga tao rito, parang abnormal na, hindi kagaya nung dati, yung matatanda. Lahat po ng yan nasa Biblia, kapatid. Kaya ako naniniwala sa Biblia sapagkat inihula ng Biblia yan na darating ang lahat ng mga ito, magkokos ng mga salot, magkokos ng mga sakit. Kasi alam nyo, yung mga mikrobyo, yung mga mga virus, yung mga bakterya, nagtatrive din yan, depende sa mga weather conditions Kaya ngayon, mapapansin nyo, may mga salot sa iba't ibang panig ng mundo. Nasa klima rin yan, kuminsan ang pag-growth ng viruses and bacteria. Kaya may kasunod na, yung mga extreme temperatures, may kasunod po yan na mga salot Lahat po nang yan nasa Biblia, proving that the Word of God is true. Sana po naunawaan nyo, kapatid. Po mga kababayan, yung palang global warming, kapatid na Bong. Kung may marami mang mamamatay roon, hindi lang sa init, kundi meron palang parte sa mundo na magiging malamig din na siyang magiging dahilan para yung mga tao naman na nandoon maaring mamamatay. Opo. At yung global warming na sinasabi, merong pinanggagalingan na kung saan tayo na rin minsan merong partisipasyon kung bakit nagaganyan. Dahil nga naman yung mga pinakakawalan natin mga gas, no, mga plastic na sinusunog, mga pollutions. O isang bahagi pala yan para makakasira doon sa ozone layer. Tumataas kasi yung amount ng carbon dioxide na siyang sumisira naman sa ozone layer. Pero yung ating mga kababayan ngayon, marami walang paki. No? Wala silang paki sa kalagayan ng ganyang bagay. Dahil nga, meron akong naalala, isang senador natin na meron silang panukala noon, hindi lang pumasaya na yung mga plastic na ginagamit, pambalot, pang etc. Ipalitan na yan. Baga, ibalik sa dati ang ginagamit yung papel. Dahil nga naman yung papel, natutunaw yun sa tubig hindi katulad ng plastic sa ngayon. Ako, babara talaga yun. Kaso nga lang, yung papel, ang gagaling naman sa punong kahoy. Pag naubos mo ng punong kahoy natin, di wala namang isang problema naman isang problema. Ibig sabihin, pinakikita ni kapatid na Eli, yung extreme na mangyayari o extreme temperature na hot and cold na mangyayari sa mundong ito na yun ang panggagalingan talaga ng ikapapahamak ng tao. Kaya yung global warming na yan, napakalaki ng epekto sa isang buhay o sa buhay ng tao.
Oo, at isa pa dyan dapat maintindihan natin, no, mga kababayan, iyan lang ay nagpapatunay sa sinasabi ng Biblia Opo. na ang mundong ito ay may katapusan. Opo. Yan ang maliwanag dyan eh. Pero mayroon pa tayong ibig iparinig sa ating mga kababayan na ukol pa rin doon sa isang katanungan doon sa naganap na paglilingkod ni kapatid na Eli, na ang tanong niya why do many people believe in God? Kumbaga, isa kasing naniniwala na may Diyos, tayong mga Pilipino. Pero hindi po natin may tatanggi, mga kababayan. Meron tayong mga kapwa-tao na hindi naniniwalang may Diyos. Merong mga bansa na iba naman ang kanilang pinaniwalaan eh. Opo. Kaya pakinggan natin po ang isang kapwa-tao natin na nagtatanong na ito'y hindi po natin kalahi. Narito po, mga kababayan. Sige, kapatid Lanus, paki naman po kung ano yung tanong nung bisita nating Chinese. Opo, ang tanong po niya, why do many people believe in God? Chinese po yung nagtanong, medyo hindi po maintindihan. Isinat po nila dito, yun po ang kanyang tanong. Why do many people believe in God? Opo. Is that the question? Opo, Bradley, yun ang pang kanyang tanong. You see, why do many people believe in God? It must be that all people must believe in God. I'm sorry to say that not all people believe in God, but the case must be all people must believe in God because we are all created by God. Humans are created by God. We do not exist by ourselves alone. So every human being having the mentality given by God more than the mentality of other animals, we must believe in God first of all because we were created by Him. I'm sorry that there are other people who do not believe in God, and the Bible tells us so. What kind of people are those who do not believe in God? In the book of Psalms, chapter 53, verse 1, it says, and we read, The fool had said in his heart, There is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity. There is none that doeth good. according to the Bible, those who are called by God as fools, they do not believe in God. The fool hath said in his heart, there is no God. Let us read that in Chinese. 愚顽人心里说没有神，他们都是邪恶，行了可憎恶的罪孽，没有一个人行善。 Have you read, Brother Billy, yung portion na sinabi ng mangmang sa kanyang puso, walang Diyos? Opo, nabasa na po. So it is biblical to say that those who do not believe in God are fools. They are people without understanding. Those who do not believe in God are people who are not using their mind. They are called in the Bible as fools. What is the term for fools in Chinese, Brother Billy? 愚顽人。 Yun. It is the word in Chinese. Somebody who do not believe in God is a fool.